Si Himura Kenshin at ang kanyang mga kaibigan, kasama na nila si Sagara Sanosuke, ay kumakain sa Kamiya Dojo, na inihanda ni Kamiya Kaoru. Sinabi ni Yahiko na dapat tiisin ng isa ang pinakamasama upang mabuhay. Naiinis si Sanosuke sa pagkain ni Kaoru, habang si Kenshin ay medyo magalang. Bigla silang binisita ng hepe ng pulisya at pinunan sila tungkol sa mahiwagang mamamatay tao na pumapatay sa mga pangunahing tauhan sa mga Isshin Shishi, tinawag niya siyang Kurug-asa, at sinabi na ang tulong ni Kenshin ay mahalaga upang mapababa ang banta na ito. Sinabi rin niya sa kanila ang pangalan ng susunod na biktima at oras ng kamatayan. Binigyan ni Kurug-asa ang kanyang mga biktima ng liham na binabanggit kung kailan siya darating para sa kanila. Sina Kenshin at Sanosuke ay nasa gusali, pinuprotektahan ng isang matabang Isshin Shishi, na nag-aalala sa kamatayan para sa kanyang kaligtasan. Nang dumating si Kurug-asa, sinabi ng Isshin Shishi sa kanyang mga bodyguard na babayaran niya sila ng malaking halaga at bibigyan sila ng mga posisyon bilang mga opisyal sa gobyerno kung tatanggalin nila ang banta na ito, na naging dahilan upang tumalon silang lahat patungo sa kanilang kapahamakan, habang pinapatay sila ni Kurug-asa lahat ng napakadali. Hinahamon siya ni Sano, ngunit ginamit niya ang kanyang key technique sa kanyang mga mata, na nagdulot ng kapansanan na paggalaw para kay Sanosuke at isang grupo ng iba pang mga bodyguard. Pagkatapos ay inatake ni Kenshin si Jin-e, pinutol ang kanyang dayami na sombrero sa dalawa, ngunit nakatanggap ng hiwa sa kanyang kaliwang kamay. Kinilala niya siya bilang si Yudo Jin-e, isang rogue hitokiri sa panahon ng Bakumatsu at isang user ng Shin no Ippo. Ang espesyal na pamamaraan na ito ay nagdudulot ng paghinto sa mga paggalaw ng target. Alam din ni Jin-e na ang kaharap niya ay walang iba kundi ang maalamat na Himura Batose. Samantala, si Yahiko ay mahimbing na natutulog sa dojo, ngunit si Kaoru ay naghihintay para kay Kenshin, nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos ay tumayo siya sa labas ng dojo, at tumitig sa buwan. Sa gusali, nananatiling hindi makagalaw si Sano at ang iba pa. Pinuntahan ni Kurug-asa si Tani, ngunit nakawala si Sanosuke sa spell, kumuha ng estatwa ng marmol, at inatake si Kurug-asa. Nasira ang kanyang katana, ngunit pagkatapos ay ginamit niya ang natitirang piraso upang masugatan si Sanosuke sa braso. Sinabi niya na ang lahat ng iba ay walang kahihinatnan sa kanya at pinalitan niya ang kanyang target kay Kenshin. Inatake ni Kenshin si Jin-e, at ang dalawa ay patuloy na nagpapalitan ng mga talem. Tinamaan ni Kenshin si Jin-e sa ulo, na nagpapalaya sa lahat mula sa pamamaraang Shin no Ippo. Sinabi ni Jin-e na siya ay nabigo at nanghina ng mahina mula nang iwanan ang kanyang mamamatay tao na paraan. Pagkatapos ay umalis siya sa gusali, na nagsasabi na babalik siya upang hanapin siya muli isang araw at bago yun, dapat siyang bumalik sa pagiging hitokiri na siya noon, na nagsasabing gusto niyang patayin ang maalamat na hitokiri mula sa revolusyon, hindi ang lalaking Kenshin ngayon. Sa pagbabalik sa Kamiya Dojo, ipinaliwanag ni Kenshin ang pamamaraan ni Jin-e at sinabi rin kay Sanosuke na ang tanging paraan para talunin niya si Jin-e ay ang bumalik sa pagiging hitokiri na siya noong panahon ng Bakumatsu dahil wala siyang kalaban-laban sa kanya sa puntong iyon. Hinihiling din niya na sabihin niya kay Kaoru at Yahiko na umalis siya upang labanan si Jin-e. Kapag ginawa niya ito, si Kaoru ay tumakbo at hinahanap si Kenshin. Sinabi sa kanya ni Sanosuke na ayaw ni Kenshin na may makikialam sa kanyang labanan. Ngunit sinabi niya na kung matalo niya si Jin-e, babalik siya sa kanyang dating sarili at aalis na muli sa paglalagalag at nawalan siya ng kanyang ina at ama at ayaw nang maiwang mag-isa muli. Mahahanap ni Kaoru si Kenshin at sinabi sa kanya na kung hindi siya babalik sa dojo, hindi rin siya babalik. Sinabi sa kanya ni Kenshin na hindi siya mananalo laban kay Jin-e kung nag-aalala siya sa kaligtasan nito. Pagkatapos ay napagtanto ni Kaoru na pinakamahusay na huwag humadlang sa kanya. Ngunit iniwan sa kanya ang kanyang paboritong indigo ribbon, na sinasabi na kung hindi niya ito ibabalik sa kanya, hindi niya ito patatawarin. Pumayag si Kenshin at nangakong ibabalik ito sa dojo pagkatapos talunin si Jin-e. Ngumiti si Kaoru at hinawakan si Kenshin sa kanyang sinabi. Biglang sumulpot si Jin-e at nahuli si Kaoru. Alam niyang tiyak na mas seryosong lalabanan siya ni Kenshin kapag siya ay nagalit at nalagay sa alanganin ng buhay ng kanyang babae. Sinabi niya kay Kenshin na kung gusto niyang iligtas siya, dapat siyang magalit at hayaang kainin siya ng kanyang galit, na ibinalik ang hitokiri na siya noon. Histeryosong tumawa si Jin-e at tumakas habang nakasakay sa kanyang bangka. Galit na galit si Kenshin at sinigaw ang pangalan ni Jin-e.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself